sa manual, ang challenge lang naman talaga dito ay yung pag-manage kay clutch, no, sa first gear, no? Kasi nga galing kang tigil, siyempre kailangan mo munang mapagalaw ang sasakyan. So kinokontrol ang galaw ng isang manual na sasakyan sa pamamagitan ng pagbitaw mo sa clutch. So ang pagbitaw dito lang, ang clutch kasi lang iba-iba. So mayroong clutch na bitaw mo lang konting ganyan, nandun na agad yung clutch bite. May mga clutch naman na nasa kalahati ka na, hindi pa rin siya nagka-clutch bite, no? So ito yung unang kinakapa sa manual. Kapag ikaw ay nagdadrive ng manual, yung clutch bite na sinasabi, yun ang unang nire-recognize. So angat mo ang clutch mo dahan-dahan, may mararamdaman ka dyan na parang nanginginig yan, katulad yan. So ibig sabihin, yan na yung clutch bite niya. No, pagka nandyan na, halimbawa, naramdaman mo na yung nanginginig siya, huwag ka munang bumitaw ng tuluyan. Kumbaga, stay ka muna doon. Kasi kailangan mo kasi doon ay sigas muna. So, nasa biting point ka lang sinasabi. Pagka nandun ka na, magagas ka muna. Yan, kailangan yung gas mo ay diin mo dahan-dahan pababa, tapos sasabayan mo na siyang angat ulit ng pataas yung clutch mo. Palet go na siya. Kumbaga, pag naramdaman mo yung clutch bite, huwag kang magdire-diretso ng bitaw hanggat hindi mo sinusuportahan ng paggagas. Kailangan kasi pag halimbawa nasa clutch bite ka na, didiin ka na ngayon ng gas dahan-dahan, aangat mo naman ang clutch mo unti ulit dahan-dahan hanggang ma-let go. So kung paano mo inaangat ang clutch mo from the start hanggang ma-let go mo siya, hindi dapat nagbabago. Ibig sabihin, baka mamaya naramdaman mo yung clutch bite, kasi karamihan na nag-aaral gano'n ginagawa. Pag naramdaman ang clutch bite, binibigla ng bitaw. Tatandaan mo si clutch, kailangan dito hindi siya minamadali, hindi siya binibigla ang pagbitaw. Kailangan dahan-dahan talaga. Yun naman ay sa pag-arangkada lang. Pag halimbawa naman nagpapalit ka na dyan, hindi na siya kasing bagal or kasing dahan-dahan ang pagbitaw kapag nagpapalit ka na ng gear, no? So ganun si clutch. So yan yung unang pinapamiliarization. Kaso naman kasi si accelerator pedal at saka si brake, madali na tong kontrolin, no? Si brake naman, ang pag-brake naman, kailangan malayo pa lang nag-a-apply ka na. Patong mula, gradual lang hanggang ikaw ay tumigil. Si gas naman, may limitasyon din tayo sa pag-apak dito. So, katulad niyan, mayroon tayong sinasabi na RPM, revolution per minute. So, ang pagpapalit kasi ng gear, dalawang bagay ang pwede mong pagbasihan. Pwede kang mag-base sa RPM, pwede ka rin mag-base dito sa speed, no? So, sa umpisa lang yun eh. Yung mga katulad kasi naming matatagal na, hindi na kami halos natingin dyan. Hindi na kami nagbe-base dyan. Nagbe-base na kami sa pakiramdam. Pag naramdaman namin na, kumbaga na-absorb mo na kasi yun eh, yung kailan ka pa magpapalit ka, habang tumatagal ka sa pagmamaneho. Kumbaga sa umpisa talaga, talagang kailangan makilala mo muna or ma-recognize mo muna yung mga basic na ginagawa. And then, dadating ka sa point talaga na lahat na yun ay magiging basic sa'yo yan. Ganun lang naman yan sa umpisa. Okay, so because sa'yo, pwede ka mag-base sa RPM at 1,000 revolution per minute. Tapos ito namang 2,000 revolution per minute. So kapag nagpapalit ka ng gear at diyan ka magbe-base, dapat, halimbawa kung patag naman ang sa kalsada, nasa 2,000 lang. Pero kapag medyo kailangan mo ng lakas pa ng konti, lumalagpas siya ng hanggang 2.5. So hindi siya advisable na time na nagpapalit ka ay lumalagpas siya ng 3. Kasi sobrang galit na ang makina mo noon, in the same time, tataas ang iyong fuel consumption. Ganun yun, So dito naman sa speed, kung halimbawa diyan ka magbe-base,
0 to 20, dapat pagdating ng 20 ang speed mo, nakapag second gear ka na. 20 to 30 to 35, dapat nakapag third gear ka na. 35 to 40, 45, dapat nakapag fourth gear ka na. So ang fourth gear kasi, tumatakbo na yan, kaya mo lang tumakbo dyan hanggang 60 or more than pa, no? So yun yung pwede ka magbase dyan sa itong speed at saka RPM. So dito naman tayo, familiarization naman tayo dito, manual tayo. So ibig sabihin, every time na ipapasok mo yung gear, kung saan mang gear, ay kailangan mo si clutch. So mag-i-start ka lagi sa first gear, lalo-lalo na kapag ikaw galing tigil. Siyempre, hindi advisable na inaarangkada ang sasakyan, kahit malaki pa yung makina mo, hindi advisable na inaarangkada siya ng second gear. Okay, kaya nga siya may first gear, no? Okay, so halimbawa ikaw ay mag-move na. Ang pinaka-proper nito na yung ganito. Apakan mo si brake, apak si clutch, pasok si first gear. Ito yung first gear niya, kabig papunta sa'yo, tulak pataas. Yan. Tawan si handbrake, tapos kung patag ang kalsada, unang bitaw si brake, dahan-dahan bitaw sa clutch, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy din ang paggagas. At hindi siya gumagalaw ng maayos, or ramdam mo na kulang pa yung lakas niya, huwag mong biglayin o i-let go agad ang clutch, no? Antayin mo muna siya, makagalaw siya ng ayos. Kumbaga, andun muna siya sa momentum na talagang tumatakbo na siya. Pagka ganon, ang gagawin mo nun, accelerator control na, no? And then clutch control. Yan. Ulitin ko dito na nga, ito first gear, tapos second gear na yung ganun din, katapat niya lang. Pigilin mo lang siya. Ngayon, kapag halimbawa magti-third gear ka, lagay mo lang siya sa gitna. Lagi yan dadaan sa neutral. Tapos tulak. Tapos ang fourth gear, gano'n lang din. Ang pip, may kabig ulit papunta dyan. Tulak pataas. Gano'n lang din ang reverse. Tapos, Neng, kailangan, relax lang tayo. Ha? Relax lang lahat. Umpisan mo sa physical mo, kailangan maging relax ka. Yung paghawak mo dito, hindi yung ganyan, ha? Kasi baka matanggal. Hindi. Normal lang yung parang may gigil. Pero kailangan labanan natin yung gigil na yan. Alisin natin. Ano?